Magandang araw mga kapensionados, kumusta na kayo? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang end of December 2020 market update. So ano ba yung market update na yan? So ito yung graph natin kasi nagsimula tayo mag-invest noong January 2018 na nagsimula tayo sa 5,000 pesos. So from 5,000 pesos in December 2020, need natin makita kung gaano nakalaki ang ating investment. Ito ay every month naglalagay tayo ng 1,000 pesos. So pakita ko lang sa inyo ang breakdown. So sa ating local bank, so nagsimula tayo sa January 2018 ng 5,000 pesos. Ang kinita lang natin ng interest is 1%, 1 pesos lang. So, pero meron siyang withholding tax na 83 cents. So, ang pera natin noong January 2018 is 5,000.83. So, tinuloy-tuloy pa rin natin yung paglagay natin ng 1,000 pesos every month. So, hanggang umabot tayo ng August 2020, meron na tayong accumulated value na 36,000. Then, kumita siya ng 7 pesos, 0.52. Then, meron siyang withholding tax na 6 pesos. Then, ang total savings natin dyan ay 36,109.54. Pero, during 2020 rin, may mga naglabasan na digital banking like CIMB, ING, Discartec, then Kumo. So, pinag-aralan natin yan. Then nakita natin, averagely, nagbibigay sila ng around 3.1%, may 3.25% per annum. So, in-average ko na lang siya ng 3% per annum. Then, itong pera natin na 36,109, nilipat natin ngayon sa digital banking. So, yung pagkalipat natin sa digital banking, 1,000 naman tayo every month naguhulog, meron tayong 37,109.54. Then, kumita siya. Yung interest natin, 92.77. Tingnan nyo gano'ng kalaki ang diferensya, di ba? From local traditional bank dati na 0.25%. Ngayon nag-digital bank tayo na around 3% naging 92. So, ang laki ng jump, di ba? So, pero syempre, meron pa rin siyang withholding tax. Di naman nawawala yung withholding tax natin. Kaya ang withholding tax niya is 74.20. Minus natin withholding tax. Nilas natin withholding tax na 20%. So, kumita na lang siya ng total of 74.22. So, ang ating September na total savings ay 37,183.76. Then, pagdating ng December 2020, meron na tayong kabuang savings na 40,419.32. So, ang total na savings natin ay 40,000. So, yan na yung 40,000 natin. Then, interest natin is 419.32. So, ang total gain natin sa ating bangko ay 1.5%. So, yan is simula no January 2018 hanggang December 2020. Next natin is yung Soldibo Strategic Growth Fund o yung mutual fund natin. Then, nagsimula rin tayo niyan, January 2018 na 5,000 pesos. So, makita natin, nagkaroon tayo ng, yan ang NABs, o kaya yung net asset value per share natin ay 0.9864. So, nakabili tayo ng 5,069 shares. Pero syempre, kakabili lang natin, wala pa tayong gain dyan. Then, umabot tayo ng January 2019. Ang naging NABs niya is 0.9073. Then, ang total shares na nabili natin yan noon ay kada 1,000 na investment natin every month is 18,788. So, nag-gain tayo dyan. From January 2018 to January 2019, total gain natin is 0.27%. Then, from January 2018 to June 2020, ang total shares na nabili natin ay 32,171, pero may loss tayo dyan. Kasi makita nyo, yung NABs niya is naging 73.73
0.7673. Yan. So, ang laki ng diferensya niya. Miski point lang yan, ang laki na 0.20 ang diferensya niya. Kaya naging negative 14 tayo, 0.88. Then, lalo pa yung bumaba. Then, nagkaroon tayo ng pandemic nitong March, di ba? Nagkaroon ng lockdown. So, bumaba pa yung ating nabs niya na 0.5511. Pero marami tayong nabiling shares. Yan na, naging 1,815 yung nabili nating shares. Then total shares natin, 35,383. Pero nasa negative tayo kasi nga bumaba yung value natin. Naging negative 37.18. Pero yan naman ay paper loss lang. Ibig sabihin, hanggat hindi mo wini-withdraw yung pera mo, hindi ka pa rin lugi. Nag-aantay ka lang. Then along the way, makita natin yung April, yan, 0.58 yung nabs. May 0.59 yan, tumataas na yung nabs natin. January, 0.63. July, 0.60. August, 0.59. September, 0.60. October, 0.64. Pero November, December yan, umaangat na ulit. 0.70, 0.71. So total niyan, nabili natin. Ang total shares na nabili natin from January 2018 hanggang December 2020 is 49,707. So total amount ng mutual fund natin ay 35,739.66. Pero syempre, ang total ng in-invest natin is 40,000. So, loss pa rin tayo. Ang loss natin is 4,260.34 or negative 10.65%. So, lugi pa rin tayo, di ba? So, antay lang natin. Baka namang hopefully this 2021 ay bumalik uli yung market natin by 0.98.64%. Pero, syempre, kung kayo ay nag-invest ngayong taon lang, January 2020, may gain tayo dyan. So, kita ko lang sa inyo, kung nagsimula tayo ng January 2020 na puro 1,000 lang, yan, from January 2020 hanggang December 2020, ito meron tayong 12,000 worth na in-invest. Then, ito yung mga total shares natin. Yan, basahin na lang, tignan nyo na lang, i-post nyo na lang. Then, ang total shares natin lahat is 18,840. Ang total amount natin, these shares, multiply mo ng nabs, ay 13,545.96 or 13,000 minus mo ng 12,000, ito ginain natin. 1,545.96 or 12.88%. Ibig sabihin, kung ngayong ka lang January 2020 nag-invest, pagdating ng December, makikita mong may gain ka. Basta, monthly, naguhulog ka ng 1,000. Yan. Next natin is yung Jollibee. Ito kasi maraming tao nagsasabi mag-invest sa Jollibee, invest tayo sa Jollibee. Tingnan natin kung anong market update niyan. So, nag-invest tayo sa Jollibee. January 2018 ng 5,000 pesos. Pero ang share price niya is 284.80. So, 10 shares lang nabili natin dyan. Kasi nga, ito per share niya, di kaya ng 5,000. So, 10 shares lang. So, meron pa tayong natira. Tandaan natin, pag invest tayo sa stock market, meron niyang fees. May buy fees yan. Yan ay nakasaad sa PSE. Yan talaga ang rules sila. Di mo pwedeng sabihin na walang fees ang stock market. Lagi yang may bayad. Bumili ka, may bayad, may fees. Magbenta ka, may fees. Total share natin 10. So, amount lang natin is 2,848. So, loss tayo ng 43. Bakit tayo may loss kaagad? Kasi nga, hindi buo yung 5,000 natin. Hindi natin siya buo na bili ng shares. So, mayroong tira. So, kaya negative pa tayo kasi may tira tayo. Next, January 2019. So, total shares na bilhin natin from January 2018 to January 2019 ay 50 shares lang. Then, total nun is 15,080. So, negative tayo. Negative 7.06. Then, from January 2018 to January 2020,
ang total na nabili natin is 100 shares. 100 shares, then naging 19,120 lang tayo. Negative 34. May bakit tayo naging negative dyan? Kasi tingnan natin ha, itong binili natin is mataas siya. 284.80. Then, bigla siyang bumaba. Tingnan nyo, gano'ng kalaki ang baba niya. Diba? Almost 90 pesos ang binaba. Tapos, meron pa tayong January 2019 na laki naman ng bilhin natin siya. 316. Tapos, bumaba siya. Kaya talagang negative tayo dito. Kasi napakaliit ng share price niya. Bumaba. So, from January 2020, bumaba pa yan lalo. Dahil nga sa lockdown, dahil sa pandemic. Bumaba yan ng 98 pero hindi tayo nakabili. So, yung March na, nabili natin 106. Mababa pa rin yan. 106, diba? 106.4. Nakabili tayo dyan. So, naging 120 tayo. Pero, kaya nga, puro lang kasi 1,000 nilalagay natin, kaya konti lang nabibili natin shares. Pero, kahit pa paano, miski pa isa 1,000, nakakabili tayo. Yan. Puro 10 shares per month. So, hanggang June, nakabili tayo ng 150 shares, pero puro pa rin yan negative. Makita natin, negative pa rin. Then, itong August, yan. Nakabili pa rin tayo, September, November, December, din tayo nakabili kasi tumaas na uli siya. Naging 195.2. So, almost parehas na siya nitong January 2020. So, ang total natin na investment is 40,000. As of to date, ng December 2020, ang total amount natin is 35,136. So, negative pa rin tayo ng 4,864. So, negative 12.60%. 16% tayo dyan. Pero, gaya ka sabi, parang sa Soldibo, what if itong January 2020 lang tayo nag-invest? So, from this January 2020 tayo nag-invest ng puro 1,000 lang 1,000 per month. Total niyan 12,000. Ito mga share price niyan. Meron tayong mga buwan na nakakabili, meron buwan na hindi. Kasi nga, pa isa-1,000 lang tayo. So, ito meron tayong nabiling noong February, 10 shares. March, 10 shares. May, yan, nakabili tayo 20 shares. July, meron. August, meron. October, meron. And December, meron. So, ang total shares natin lahat na nabili ay 80 shares. So, 80 shares times ito, yung latest, yung 195.2, ang total niya is 15,616. So, 15,000 minus 12,000, meron tayong gain na 3,616 or 30.13%. So, it means, kung January 2020 tayo nag-invest, at ngayong December, tinignan natin, at puro 1,000 tayo monthly, meron tayong gain na 30%. So, to sum it up, through the graph, ito yung January 2018 natin, yung bangko natin, going straight pa rin siya. Diretso pa rin. Yan. So, from 40,000, but yung total natin lahat ng investment from January 2018 hanggang December 2020 ay 40,000. So, ito yung line natin. So, mataas pa rin ang bangko. Kasi may kita siya ng 419. Then, ang ating Soldibo, strategic growth, kung January 2018 tayo nagsimula, hanggang ngayon nasa negative tayo, pero makikita natin through the graph, mukhang mag-recovery na siya. Pangat, ayan. So, 35,739.66. Then, si Jollibee, invest tayo January 2018, ganyan yung graph niya. Mababa pa rin siya kumpara sa bangko. Yan. Taga mababa. Ganyan, zigzag. Ganyan lang niya, wave niya, no? Then, 35,136. So, mataas pa si Soldibo kaysa kay Jollibee. Then, kaya na sinabi ko nga, kung ito, January tayo, dito tayo sa January 2020 nagsimula mag-invest. Ayan.
Project natin yan. So makikita natin dyan, yung yan, yung portion na mataas yung kumita tayo. And ito portion ng Jollibee, makita mo kumita ka. Ito, yan yung explanation ko kanina, pag January 2020 tayo nagsimula. Meron tayong gain from this point to this point. From point A to point B, makita na natin na tumaas siya. From point A to point B, makita natin tumaas siya. So, to sum it up, so ito yung ating end of December 2020 market update. Nagsimula tayo mag-save or mag-invest ng 5,000 from January 2018. Ang monthly savings or investment natin ay 1,000 per month. Then estimate savings or investment natin as to date ay 40,000. So kung nagsisave tayo through digital banking, 40,000, may number of shares ba to? Wala po. May NABs per share price ito? Wala po. Kasi nga, interest siya. So, savings natin ay 40,419.32. Ito yung interest gain natin, 419.32. Total interest gain is 1.05%. Then, mutual fund through Soldibo Strategic Growth Fund, 40,000. Natin 40,000 dyan. Then, total shares natin is 49,707. Then, yung latest natin na NABs per share ay 0.7190. So, total market value natin is 35,739.66. So, ano natin dyan? Paperless pa rin tayo na 4,260.34. So, total na sa interest natin or gain natin ay loss pa rin tayo ng negative 10.65%. So, Jollibee, o kaya stock market natin through Jollibee, estimate natin na ay 40,000. So, meron tayong total shares na 180. So, share price natin as of end of December 2020 ay 195.2. So, total savings natin, market value natin ay 35,136. So, loss pa rin tayo dyan, paper loss na 4,864.00. So, negative tayo dyan, negative na 12.16%. So, ano ba ibig sabihin natin yan? Maganda pa rin ba mag-save? Yeah, maganda mag-save tayo sa digital banking kasi mataas yung interest rate niya. Then, pagdating naman sa mutual funds, ako si Jollibee is a long term na hopefully after 5 years, di na natin makita itong negative na to. Hopefully, puro positive na siya. So, kaya yan guys, kaya mga kapensionados, hopefully may natutunan po tayo sa ating market update. So, know the purpose why you invest. Mag-invest pa din this 2020. Pero ngayon 2021, mag-i-invest pa rin tayo. So, hopefully, mga kapensionados, meron kayo natutunan sa aking market update. Ako nga pala si Alan Ray, ang inyong financial planner with a heart.